Bilang isang tao na na-inspired sa pagsumikap ng SB19, pag-angat sa kabila ng pagsusumikap sa buhay para matupad ang pangarap bilang isang singer sa Pilipinas at sa buong Asia. According to our research, mayroon tayong nabasang tanong, medyo common na tanong kung ano ba ang kaibahan ng BTS at SB19, bakit hindi pwedeng abutin ang pangarap din ng SB19 tulad ng BTS na maging sikat, maging top sa buong mundo. Unang-una, ang kaibahan ng BTS sa SB19, ang BTS ay mayroong kumuha sa kanila na American producer, American music producer, album producer na kung saan sila ay in-erase bilang isang international artist, hindi lang sa buong Korea, sa Asia, sa Amerika, kundi sa buong mundo. And according to the research of American Music Label, ang BTS ay isa sa mga pinakamaraming fans na K-pop boy band sa buong mundo at buong Korea. So, dahil pera-pera, yun ang kinuha ng American label producer para ma-release sila as a global music boy band in K-pop category. Sa totoo lang, kayang-kayang lampasan ng SB19 ang kasikatan ngayon ng BTS. Pag talento ang pag-uusapan, lamang na lamang ang SB19. Pagkabaitan, approachable at syempre magalang, SB19 yan dapat. Walang-wala ang BTS dyan. Dapat may isang American music producer o US label ang kukuha sa SB19 para makaproduce ng album, mai-release sa Amerika at buong mundo. At ang lamang pa ng SB19 sa BTS, marunong mag-English ang SB19 tuloy-tuloy. Marunong gumawa ng kanta. Sila mismo na boy band gumagawa ng English song. Kaya panawagan dyan sa mga US producer o US label, kunin na ang SB19 at isa dyan si Bruno Mars ang makakatulong. Yes, si Bruno Mars ang makakatulong. Ang laki na ng pangalan ni Bruno Mars sa US music scene, sa international American music scene. Ang laki na ng kanyang pangalan. Pwede siya makatulong sa mga Filipino artist katulad ng SB19 dahil marami na rin siyang na-produce na kanta na binigay niya sa mga sikat na singer ngayon like Meghan Trainor, Justin Bieber, Charlie Puth, Beyonce at marami pang iba. Pero mayroon pang isang bagay o advantage ang mga K-pop artist. Sila ay Korean. Alam natin na mas powerful, mas mayaman sila kumpara sa Pilipinas. So mayroon na silang fan base kasi yung Korea ay talagang tinitingala din na mayaman, magandang country, o di ba? Tapos yun nga lang din ang kulang talaga, US American producer. Ang kailangan na kailangan ng SB19. Dahil dati nga si Charis Pimpenko, pure Pinay yan, pure Filipino. May kumuha sa kanya na American producer. At nakarelease siya ng kanta na internationally known na Pyramid. Nakasama pa niya si Nick Jonas, nakagawa ng 2 albums. At ang maganda sa SB19, mayroon na silang pundasyon in terms of solid fan base. Marami na silang mga international fans, mga reactors na well-known na sila, hindi lang sa US, pati sa Europe at buong Asia. So, yun. So, kailangan nila ng American music producer para sila ay ma-release as a global boy band. At sana si Bruno Mars ang tutulong sa kanila at kukuha sa kanila para makaproduce ng kanta at album. Ito talaga ang lagi kong iniisip na sana ay mayroong kukuhang US producer sa SB19 at gumawa ng kanta at album. O diba? Yan po si Bruno Mars sana ang kukontak sa SB19. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing